Dahan-dahan kong isinasara ang bawat butones ng aking blusa habang nakatitig sa lalaking mahimbing pa ring natutulog sa kama. Isang taong hindi ko man lang kilala ang pangalan, ngunit nakatadhana ng maging mitsa ng aking pagbagsak. Hindi nanginginig ang aking mga daliri, bagkus ay tila gawa ang mga ito sa yelo habang inaayos ko ang aking gusot na palda. Irina, hindi ko akalain na magagawa mo kaming pagtaksilan sa harap ng Diyos at ng buong pamilya. Ang boses na ayon ni Mark, ang aking asawa, ay pumutok sa loob ng silid kasabay ng marahas na pagbukas ng pinto na tumama sa dingding. Ngunit hindi man lang ako kumurap. Narun siya sa bungad, kasama ang kanyang ina na si Doña Aurora, na tila kanina pa naghihintay sa labas ng pintong ito para sa kanilang pinakahihintay na palabas. Hawak ni Mark ang kanyang cellphone. Kumikislap ang flash ng camera habang kinukunan ang bawat anggulo ng aking pagkakasala. Habang si Doña Aurora naman ay humahawak sa kanyang dibdib na tila aatakein sa puso. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng galit, ngunit sa ilalim ng mga matang yon, nakikita ko ang kinang ng tagumpay. Look at you, Irina! You look so cheap and disgusting! Sigaw ni Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati. I gave you everything! 10 years of marriage, and this is how you repay me? In a cheap hotel room with a stranger? Lumapit sa akin si Doña Aurora. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumakalansing sa bawat galaw. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa akin ng respeto. Ngunit ngayon ay nagpapaalala na lamang ng kadena. Walang iya ka, ang udyok niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pot na may halong pandidiri. Pinuntahan ka namin dito dahil ang sabi mo ay may meeting ka sa client. Pero ito pala ang meeting na tinutukoy mo? My God, Irina. Do you have any idea what this will do to our family's reputation? Ang hiya na idudulot nito sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Hindi ako sumasagot. Pinapanood ko lamang silang magpalitan ng mga linya, tila mga aktor sa isang teleserye na paulit-ulit na nag-e-ensayo. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng silid, ang amoy ng alak na sadyang ibinuhos sa sahig, at ang presensya ng lalaki sa kama na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Isang indikasyon na sadyang pinainom ito ng pampatulog. Mabilis na inilabas ni Mark ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at ibinalibag ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ko. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Pirmahan mo yan, utos niya. Ang kanyang tono ay biglang nagbago mula sa pagiging emosyonal tungo sa pagiging diktador. Annulment papers at ang waiver para sa lahat ng share mo sa kumpanya at sa mga minana mong lupa mula sa mga magulang mo. You don't deserve a single centavo from this family after what you did. Isipin mo na lang na pambayad ito sa hiya na idinulot mo. If you sign this now, hindi namin ilalabas ang mga litratong ito. We will keep your dirty secret for the sake of your late parents' name. Isipin mo ang pangalan mo, Irina. Dagdag ni Doña Aurora habang hinahawakan ng aking balikat, ang kanyang mga kuko ay tila baon sa aking balat. You are an architect. Kapag lumabas ito, sira ang karir mo. Sino pang kliyente ang magtitiwala sa isang babaeng hindi marunong rumespeto sa sariling kama? Just sign it, iwanan mo ang lahat sa amin, at hayaan mo kaming linisin ang dumi mo. Tumingin ako sa mga papel pagkatapos ay kay Mark. Nakita ko ang isang mabilis na sulyap niya sa kanyang relo. Nagmamadali siya. Marahil ay kailangan na nilang bayaran ang mga utang ng kumpanya na matagal na nilang itinatago sa akin. Sa sandali ngayon, tila huminto ang mundo. Ang init ng 10 taon naming pagsasama ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging lamig. Naalala ko ang lahat, ang mga gabi na nagpuyat ako para sa mga proyekto niya, ang mga lupang ibinenta ko para isalba ang kumpanya nila, at ang bawat pagkakataon na tinawag ko si Doña Aurora na ina. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan, isang negosyo. At ako ang kanilang puhunan. Isang tuyot na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tunog na hindi nila inaasahan. Tumingala ako at tinitigan si Mark ng diretso sa kanyang mga matang puno ng kasakiman. Ang aking puso, na kanina ay tila dinidiktik,
ay biglang tumigas na parang diamante. Sa loob ng aking isipan, isang pinto ang tuluyan ng nagsara. Hindi ako ang biktima rito. Ako ang arkitekto ng sarili kong tadhana. At ang gusaling itinayo nila sa ibabaw ng aking mga sakripisyo ay sisiguraduhin kong magigiba ngayong araw. You want my signature? Ang aking boses ay lumabas na kasing talim ng labaha, walang kahit anong bakas ng takot o lungkot. Kinuha ko ang ballpen na inabot ni Mark at tiningnan ito ng may pangungutya. Yes! Sign it now and get out of our lives! Singal ni Mark, halatang naiirita sa aking pagiging kalmado. Lumapit ako sa mesa. Ngunit bago ko idampi ang panulat sa papel, tiningnan ko si Doña Aurora. Tungkol sa hiya na sinasabi niyo, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang pakiramdam na yon. Dahil sa sandaling ito, mas nahihiya ako para sa inyong dalawa kaysa sa sarili ko. Mabilis kong pinirmahan ang bawat pahina. Ang aking kamay ay hindi man lang nag-atubili. Nang matapos, ibinalik ko ang folder sa dibdib ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Isang ganid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Good. You made the right choice, Irina. Now, umalis ka na bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisihan mo. Hindi ako kumibo. Kinuha ko ang aking bag at lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago ako lumabas, tumigil ako at lumingon sa kanila. By the way, Mark, hindi ko na kailangan ng mga litrato niyan dahil kagabi pa ako nagpadala ng kopya ng lahat ng bank statements mo at ng mga ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya sa Board of Directors. At Doña Aurora, ang bahay na tinitirhan nyo, binili ko yon sa ilalim ng isang holding company na ako ang may-ari, hindi ang pamilya nyo. You have 24 hours to pack your things. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibini. Ang ngiti ni Mark ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyong tila nakakita ng multo. Ang mukha ni Doña Aurora ay nawala ng kulay. Ang kanyang kamay na hawak ang tranghat ay nagsimulang manginig ng totoo. What did you say? Halos pabulong na tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay napaos sa biglaang takot. Hindi ko na sila sinagot. Lumabas ako ng silid at narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto sa aking likuran. Isang tunog na tila hudyat ng aking paglaya. Habang naglalakad ako sa hallway ng hotel, inilabas ko ang aking pangalawang cellphone. Pinindot ko ang isang numero na matagal ko nang inihanda. Attorney Lopez, it's me. Execute Plan B. I-freeze mo na ang lahat ng accounts na nakapangalan sa akin at tawagan mo ang security team. May mga basura tayong kailangang ilabas sa mansyon bukas ng umaga. Ibinaba ko ang tawag at huminga ng malalim. Ang hangin ay sariwa, malayo sa lason ng silid na yon. Sumakay ako sa elevator at tinitigan ang aking refleksyon sa salamin. Wala nang bakas ng babaeng martir. Ang nakikita ko ay isang babaeng handang sunugin ang nakaraan upang magkaroon ng puwang para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby, isang lalaking nakabarong ang sumalubong sa akin. Ang aking personal na driver, bitbit ang isang susi na hindi kailanman naging bahagi ng buhay namin ni Mark. Dadalhin ko na po ba kayo sa penthouse, ma'am? Tanong niya ng may paggalang. Yes, Manuel. Sagot ko habang isinusuot ang aking sunglasses. Doon tayo sa bahay na talagang sa akin. At Manuel, tawagan mo ang locksmith. I want all the locks changed before the sun sets. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel, tiningnan ko ang mansyon sa Dikalay, yuan sa aking isipan. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Akala nila ay iniwan nila akong walang kahit ano. Hindi nila alam, ang bawat piraso ng papel na pinirmahan ko kanina ay may isang maliit na detalye na tanging isang arkitekto lamang ang makakapansin. Isang butas na sisiro sa kanilang buong plano. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nagtatayo ng kanilang pangarap. Ako na ang gigiba nito, brick by brick. Huminto ang sasakyan sa harap ng malalaking pintuang bakal ng mansyon. Ang mansyong itinayo ko hindi lamang gamit ang simento at bakal, kundi gamit ang bawat patak ng aking pawis at talino. Mula sa labas, kitang-kita ang nagliliwanag ng mga chandelier sa loob,
Ang bawat bintana ay tila mga matang nanunuya sa akin. May naririnig akong mahinang tugtog ng classical na musika na umaabot hanggang sa labas. Isang tunog na dapat sana ay nagbibigay ng katahimikan. Ngunit na yon ay tila hudyat ng isang piging para sa mga buwetre. Pagpasok ko sa engrandeng lobby, sumalubong sa akin ang amoy ng mamahaling alak at litson. Doon, sa gitna ng sala, nakita ko si Mark na komportabling nakaupo sa paborito kong sofa, may hawak na baso ng scotch. Sa tabi niya, nakasandal ang isang babaeng mas bata sa akin ng halos 10 taon, si Chloe. Nakasuot siya ng isang manipis na silk robe at ang mas masakit, suot niya ang kulay rosas na tsinelas na ako mismo ang bumili sa Paris. "Oh, you're back!" bungad ni Mark nang hindi man lang tumatayo. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, malayo sa takot, na nakita ko sa kanyang mga mata kanina sa hotel. Marahil ay naisip niyang tinatakot ko lang siya tungkol sa board of directors. Akala ko ba ay diretso ka na sa kung saang lungga mo balak magtago? Why bother coming back here, Irina? To beg? Numiti ng bahagya si Chloe. Isang ngiting pilit na itinatago ang kaba sa likod ng malaangil na muka. "Hi, Miss Irina! Pasensya na po kayo ha. Pinilit lang po ako ni Mark na lumipat muna rito. He said he needs someone to take care of him after the trauma you caused." Hindi ko sila tiningnan ng diretso. Naglakad ako patungo sa hagdanan nang hindi naglalabas ng kahit anong emosyon. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. "The only trauma in this room is the lack of class, Chloe." Mahinahon kong sagot habang patuloy sa pag-akyat. "And Mark, make sure you enjoy that scotch. It's the last bottle from my collection that you'll ever taste." Stop right there! Ang matinis na boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan mula sa itaas ng hagdan. Pababa siya, hawak ang kanyang silk fan at tila isang reynang nagmamando sa kanyang teritoryo. "Huwag mong akalain na makakabalik ka pa sa kwarto mo, Irina. Tapos na ang panahon ng pagre-reyna mo rito. Since you've already signed the papers, technically, you are now a stranger in this house. At ang mga estrangero ay hindi tinatanggap sa master's bedroom." Tumigil ako sa kalagitnaan ng hagdan at hinarap siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkapanalo. Ang mga kulubot sa kanyang no ay tila mga ukit ng kasamaan. "This is my house, Aurora," sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng gabi. "I designed every corner of this place. I paid for every brick." "Correction, dear daughter-in-law." Ex-daughter-in-law. Pang-uuyam ni Aurora habang lumalapit sa akin. "This is the Ortega's residence. At ikaw, you are just a disgraced woman who cheated on my son. Utang mo sa amin ang lahat, mula sa epidong dala mo hanggang sa hangin na hininga mo rito. Kaya kung ako sa'yo, kukunin ko na ang dapat kunin at aalis na bago ko patawagin ang mga security." Tinalikikuran ko siya at nagtuloy sa aking silid. Ngunit nang buksan ko ang pinto, tumigil ang mundo ko sa isang saglit. Ang aking mga painting, ang aking mga arkitekturang plano, at maging ang aking mga damit ay wala na roon. Ang silid ay puno na ng mga gamit na pastel ang kulay. Mga gamot ni Chloe. Ang amoy ng aking paboritong lavender perfume ay napalitan ng isang matapang at murang amoy ng vanilla. "Where are my things?" Tanong ko nang hindi lumilingon, habang nararamdaman ko ang kanilang presensya sa likuran ko. "Nasa bodega, sa likod ng kusina," sagot ni Mark na may halong tawa. Lumapit siya at sumandal sa hamba ng pinto. Doon naman talaga ang lugar ng mga lumang gamit, di ba? Besides, Chloe needs the space. She's moving in officially. We're starting a new life, Irina. A life without your coldness and your constant lectures about finances. Humarap ako sa kanila. Sa halip na makakita sila ng luha, nakakita sila ng isang niting tila galing sa isang mangangaso. Sa bodega? How fitting! Dahil doon nyo rin makikita ang inyong mga sarili sa susunod na mga araw. Naglakad ako patungo sa kabilang dulo ng hallway, sa tapat ng bodega na tinutukoy nila. Ang pinto ay nakakandado, ngunit kinuha ko ang isang maliit na master key mula sa aking bulsa. Pagbukas ko,
Bumungad sa akin ang aking buhay na itinapon sa isang madilim at maalikabok na sulok. Ang aking mga tropeyo bilang top architect ay nakasalansan sa tabi ng mga lumang gulong. Ang aking mga designer bags ay nakalagay sa mga sako ng bigas. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ko. Nakita ko ang isang particular na kahon. Ang kahon na naglalaman ng mga dokumento ng aking mga magulang. Nakabukas ito, at ang mga papel sa loob ay tila hinalugog. Looking for these? Itinaas ni Aurora ang isang pirasong papel. Ito ang orihinal na titulo ng lupa kung saan nakatayo ang mansyon. Akala mo ba hindi ko alam? You've been hiding this. But it doesn't matter now. According to the waiver you signed this morning, all your properties, including this land, are now under Mark's name as part of the settlement for the moral damages you caused him. Lumapit si Mark at inakbayan ang kanyang ina. Salamat sa lupa, Irina. Plano naming ibenta ito para pundohan ang bagong proyekto ko sa Singapore. With Chloe by my side, I'll finally be the successful businessman you always told me I couldn't be. Nanatili akong tahimik. Pinanood ko ang kanilang pagdiriwang, ang kanilang maling akala na nakuha na nila ang lahat. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pintig ng sarili kong puso, isang maayos at kalmadong ritmo. Hindi nila binasa ng maigi ang fine print ng waiver na yon. Ang waiver ay para sa mga ari-ariang acquired during marriage. Ngunit ang lupang ito? Ang lupang ito ay isang premarital inheritance na nakapailalim sa isang irrevocable trust fund na walang kinalaman sa aming kasal. Enjoy your moment, sabi ko habang kinukuha ang aking maliit na safe box mula sa ilalim ng mga sako. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, mas lalong bumabaon ang hukay na kinuhukay nyo para sa sarili nyo. Stop with the riddles, Irina! Just leave! Sigaw ni Mark. Halatang naiirita na sa hindi ko pag-iyak. Fine, I'm leaving. Sabi ko habang naglalakad pabalik sa lobby. But before I go, may nakalimutan pala akong sabihin sa inyo. I didn't just freeze the company accounts. I also informed the bank that the mortgage for this house na nakapangalan sa akin ay hindi nababayaran simula ngayong araw. At dahil ang kumpanya nyo ang garantor, ang utang ay otomatikong lilipat sa inyo. Tumigil ang tawanan nila. Ang mukha ni Aurora ay biglang mangunot sa kalituhan. What? Mortgage? Ang sabi mo ay bayad na ang bahay na ito. I lied. Huling hirit ko bago makarating sa main door. Gaya ng pagsisinungaling niyo sa akin sa loob ng 10 taon. I used the money for my own investments. Why would I pay for a house that I knew you were planning to steal from me? Binuksan ko ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa akin. Tila isang mahigpit na yakap ng kalayaan. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Mark na mabilis na dinidiyal ang numero ng kanyang bank manager habang si Aurora ay nagsisimulang magsisigaw sa takot. Ngunit may isang bagay pa akong nakita na nagpabilis ng takbo ng aking isipan. Sa anino ng hagdanan, nakita ko si Chloe na may hawak na isang itim na folder. Isang folder na hindi pamilyar sa akin, ngunit may tatak ng kumpanya ng aking ama. Ngumiti siya sa akin. Hindi ang ngiting pa-victim, kundi isang ngiting puno ng lihing at banta. Isang mensahe ang pumasok sa cellphone ko mula sa aking security team. Ma'am, may pumasok sa system ng penthouse nyo. Someone knows the location. Mabilis akong sumakay sa sasakyan. Ang aking tanging ligtas na lugar ay hindi na pala ligtas. Pinanood ko ang pagdausdos ng mga ilaw ng lungsod sa bintana ng sasakyan, tila mga guhit ng apoy na pilit ko makawala sa kadiliman. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa basang kalsada ay isang hakbang palayo sa impyernong binuo ni na Mark at Aurora. Ngunit ang mensaheng natanggap ko ay tila isang malamig na kamay na humahap lo sa aking batok. Ang aking penthouse, ang aking kuta, ang tanging lugar kung saan hindi abot ang lason ng mga Ortega ay nanganib. Hindi ko hahayaang pati ang huling piraso ng aking kaluluwa ay madungisan nila. Manuel, bilisan mo? Ang aking utos maikli at puno ng otoridad. Ramdam ko ang pagbilis ng takbo ng sasakyan, ang hiyaw ng makina na tila sumasabay sa tensyon sa loob ng aking dibdib.
Inilabas ko ang aking tablet at mabilis na nirepaso ang security footage ng penthouse. Ang screen ay nagpakita ng isang anino, isang figura na pamilyar ang bawat galaw. Ngunit hindi ko agad matukoy dahil sa suot nitong hood. Alam ng taong ito ang security bypass. Alam niya kung kailan ang palit ng shift ng mga gwardiya sa lobby. Nang makarating kami sa basement ng aking building, hindi na ako naghintay na pagbuksan ng pinto. Mabilis akong lumabas at nagtungo sa private elevator. Ang pag-akyat ng elevator ay tila isang walang katapusang paghihintay. Sa loob ng maliit na espasyong iyon, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mukha ay nananatiling kalmado. Isang maskara ng bakal na walang kahit anong lamat. Doon ko naunawaan. Ang laro ni na Mark ay hindi lamang tungkol sa pera o sa mansyon. May mas malalim silang hinahanap. Isang bagay na kinuha ko bago pa man nila maisip na nakatago ito. Bumukas ang pinto ng penthouse sa ika-40 palapag. Ang katahimikan ay sumalubong sa akin. Isang katahimikang masakit sa tenga. Dahan-dahan akong naglakad sa ibabaw ng makinis na dark wood floor. Walang gamit na nagalaw. Ang bawat disenyo, mula sa minimalistang sofa hanggang sa mga blueprint na nakadikit sa dingding, ay naroon pa rin. Ngunit may isang bagay na mali. Ang amoy ng hangin ay nagbago. May bahid ito ng pamilyar na pabango. Ang matamis at masangsang na vanilla na naaamoy ko rin sa aking silid sa mansyon kanina. Chloe. Diretso akong naglakad patungo sa aking study room. Ang bookshelf na nagtatago ng aking vault ay bahagyang nakaawang. Isang malakas na pintig ng galit ang sumabog sa aking ulo. Ngunit agad ko itong pinigilan. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Ang emosyon ay para sa mga mahihina. Para sa mga taong gaya ni Mark na madaling mamanipula. Binuksan ko ang pinto ng silid at doon ko siya nakita. Hindi si Chloe ang naroon, kundi isang taong hindi ko inaasahang makikita sa loob ng aking lihim na santuwaryo. Attorney Lopez? Halos pabulong ang aking boses, ngunit ang talim nito ay nandoon pa rin. Ang aking sariling abogado. Ang taong pinagkakatiwalaan ko sa aking mga lihim na asset ay nakatayo sa harap ng aking nakabukas na vault. Hawak niya ang isang itim na folder. Ang kaparehong folder na nakita kong hawak ni Chloe sa mansyon kanina. Irina, hindi ko inaasahang darating ka ng ganito kaaga. Ang sagot niya, ang kanyang tinig ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Ibinaba niya ang folder sa mesa at inayos ang kanyang salamin. Alam mo naman kung paano ang takbo ng mundo, di ba? Loyalty is a luxury that only the rich can afford. At sa ngayon, ang mga Ortega ang nag-aalok ng mas malaking halaga. Isang tuyot na tawa ang kumawala sa akin. Lumapit ako sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha sa kapal ng kanyang muka. Ang halaga mo pala ay kasing mura lang ang konsensya ni Mark. Magkano, attorney? Magkano ang halaga ng 10 taon nating pagkakaibigan? Hindi ito tungkol sa pagkakaibigan, Irina. Tungkol ito sa dokumentong ito. Itinuro niya ang folder. Ang huling testamento ng tatay mo, ang orihinal. Ang akala ng lahat ay nasunog ito kasama ng opisina niya. Ngunit itinago mo pala rito. Ang testamentong nagsasabing ang lahat ng shares ng tatay mo ay mapupunta sa isang anak na hindi mo alam na umiiral. Natigilan ako. Ang aking hininga ay tila nagbara sa aking lalamunan. Alam ko ang nilalaman ng testamentong yon. Ngunit ang tungkol sa isa pang anak, yon ang hindi ko inaasahan. Anong ibig mo sabihin? Chloe is not just Mark's mistress, Irina. Ang mapait na ngiti ni Attorney Lopez ay tila isang lason na kumakalat sa silid. She is your half-sister. At ang folder na ito ang magpapatunay na siya ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng lahat ng ari-arian mo. Mark didn't marry you for love, and he's not with Chloe just for lust. They are working together to take back what they believe is rightfully hers. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Attorney Lopez patungo sa pinto, bit-bit ang folder. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarangan ko ang kanyang daan. You think you've won? You think a piece of paper is enough to break me? It's more than enough, Irina.
This document will invalidate every contract you signed, every asset you hid. Bukas ng umaga, wala ka ng kahit ano. Magiging pulubi ka sa sarili mong kumpanya. Tinulak niya ako ng malakas at mabilis na lumabas ng penthouse bago pa man makarating ang aking security. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng aking marangyang sala. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit na yon ay may kasama na itong bigat na tila dudurog sa aking mga balikat. Napatingin ako sa vault na walang laman. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng planong binuo ko para sa aking pagbangon, ay tila gumuho sa isang saglit. Ngunit habang nakatingin ako sa sahig, nakita ko ang isang maliit na bagay na nahulog ni Attorney Lopez sa kanyang pagmamadali. Isang piraso ng litrato. Pinulot ko ito at naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ito ay litrato ng aking ama, kasama ang isang babaeng pamilyarang mukha, isang babaeng nagsilbing katulong sa aming bahay nung bata pa ako. At sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa at isang lokasyon. Isang lumang bodega sa labas ng Maynila. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. "Hi ate," ang boses sa kabilang linya ay malambing, ngunit puno ng kamandag. Si Chloe. "Salamat sa penthouse. Napakaganda ng taste mo sa interior design. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sisirain ang lahat. Gagamitin ko lang ito habang pinapanood kitang mawala ng lahat. By the way, check your email. May sorpresa ako para sa board of directors mo." Mabilis kong binuksan ang aking email. Ang screen ay napuno ng mga headline. Irina Ortega, accused of falsifying father's will. Ang balita ay kumakalat na parang wildfire. Ang aking reputasyon, ang aking pangalan, ang tanging bagay na natitira sa akin, ay unti-unting dinudurog sa harap ng buong mundo. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat selula ng aking katawan. Ang yelo sa aking mga ugat ay muling namuo. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay nakuha na nila ang huling alas ko. Hindi nila alam, ang vault na binuksan ni Attorney Lopez ay hindi ang tunay na vault. Yon ay isang pain, isang decoy na inihanda ko para sa sandaling may magtangka na pagtaksilan ako. Ang tunay na testamento? Ang tunay na ebidensya ng kataksilan ni Chloe at ng aking ama? Nakatago ito sa isang lugar na hinding-hindi nila maiisip. Kinuha ko ang aking susi at ang aking baril na nakatago sa ilalim ng mesa. "You want a war, Chloe? You want to play the sister card?" Bulon ko sa hangin habang naglalakad palabas ng penthouse. "I'll give you a war you'll never forget. But this time, I won't be building houses. I'll be burning yours down." Papasok na ako sa elevator nang makita ko ang isang bagong notification sa aking tablet. Ang GPS tracker na inilagay ko sa loob ng itim na folder na kinuha ni Attorney Lopez ay gumagalaw na. At hindi ito papunta sa mansyon ng mga Ortega. Papunta ito sa isang hotel kung saan naka-check-in ang isang tao na matagal ko nang hindi nakikita. Ang dating business partner ng aking ama na ipinatapon ko sa ibang bansa 5 taon na ang nakalilipas. Ang plot ay mas malalim pa sa inakala ko. Hindi lang ito tungkol sa mana. Tungkol ito sa paghihiganti para sa isang kasalan ng hindi ko ginawa. Ang ulan ay tila mga luhang hindi ko kayang ilabas. Mabilis na tumatama sa windshield ng aking sasakyan, habang binabaybay ko ang madilim na kalsada patungo sa Grand Hyatt. Sa screen ng aking tablet, ang maliit na pulang tuldok ay nananatiling hindi gumagalaw sa 30 palapag ng hotel. Doon, sa loob ng isang marangyang suite, ang aking kamatayan ay ipinagdiriwang ng mga taong pinakain ko sa loob ng 1 dekada. Hindi ko binuksan ang radyo, ngunit ang ingay ng social media ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang bawat notification sa aking cellphone ay tila isang tistis sa aking balat. Mga komento ng mga taong walang alam, tinatawag akong mandaraya, walang pusong anak, at makasala ng asawa. Pinanood ko ang aking mga daliri sa manibela. Hindi sila nanginginig. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang sigla. Ang sigla ng isang taong wala nang kailangang protektahan kundi ang kanyang sarili. Pagpasok ko sa lobby ng hotel, hindi ako nagtago. Itinaas ko ang aking
Ang aking suot na trenchcoat ay humahampas sa aking binti sa bawat hakbang. Ang mga tao sa lobby ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay kinuha ang kanilang mga telepo para kuhanin ako ng larawan. Hinayaan ko sila. Ang kanilang mga titig ay tila mga iyas na isinusuot ko bilang dekorasyon sa aking paghihigante. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang 30 palapag. Sa loob ng elevator, naririnig ko ang mahinang ugong ng makina, isang tunog na tila orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kaligayahan. Pagbukas ng pinto, hindi ko na kailangang maghanap. Ang ingay ng halakhak ni Mark ay umaabot hanggang sa hallway. To our new CEO, Chloe Ortega! Ang boses ni Mark ay puno ng katuwaan, kasunod ng tunog ng nagbabangga ang mga baso ng kristal. Tumayo ako sa harap ng suite at dahan-dahang itinulak ang pinto na hindi man lang nakalock. Ang eksena sa loob ay mas malala pa sa inakala ko. Naroon si Mark, si Chloe na nakasuot ng isa sa aking mga mamahaling gown, si Attorney Lopez, at sa gitna nila, si Doña Aurora, na tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono. Hawak ang itim na folder na nanakaw mula sa aking vault. Hindi ko alam na may party pala rito. Ang aking boses ay pumutok sa silid gaya ng isaglatigo. Biglang tumahimik ang lahat. Ang baso sa kamay ni Mark ay muntik ng mahulog. Si Chloe naman ay agad na nagtago sa likod ni Mark. Isinusuot ang kanyang maskara ng pagiging biktima. Ate, anong ginagawa mo rito? I thought you were hiding. Lumapit si Doña Aurora sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pot at tagumpay. Hiding? Ang mga taong gaya ni Irina ay walang lugar na matataguan, Chloe. Ang kapal din naman ang mukha mong pumasok dito pagkatapos ng lahat ng kahihiyang idinulit mo sa amin. Kahihiyan? Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Kahihiyan ba ang tawag sa pagnanakaw ng dokumento sa gitna ng gabi? Hinarap ako ni Mark. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at alak. Don't you dare talk about stealing, Irina. You stole Chloe's life for years. You kept her inheritance. You are the thief here. Kaya wag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima. For once, magpakatotoo ka naman. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Isang kumpanya na sisirain mo lang dahil sa sobrang taas ng pride mo. You were always so selfish, Irina. Dagdag ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakasuka, ang kanyang paboritong armas ng gaslighting. Lahat na lang ay gusto mong kontrolin. Maging ang asawa mo, itinuring mong empleyado. Kaya huwag kang magtaka kung bakit siya napunta sa iba. Chloe understands him. Chloe loves him. At ang folder na ito lang ang magpapatunay na ang lahat ng yaman mo ay bunga ng iyong kasakiman. Tinitigan ko si Doña Aurora ng diretso sa kanyang mga mata. Kasakiman? Aurora, nakakalimutan mo yata kung sino ang nagbayad ng mga utang mo sa sugal noong nakaraang taon. Nakakalimutan mo yata kung kaninong pera ang pambili ng mga gamot na iniinom mo araw-araw. Shut up! Sigaw ni Mark habang iwinawagayway ang itim na folder. This is over, Irina. We have the will. Bukas, ipapakita namin ito sa media. The world will know that you are a fraud. Chloe is the rightful heir at ikaw, you're just a mistake that my father-in-law wanted to erase. Lumapit ako kay Chloe, na patuloy na gumagawa ng maliliit na higbi. Ate, please, wag mo na kaming saktan. We just want what is fair. Mahal ko si Mark at mahal ko ang alaala ni Papa. Bakit ba kailangang maging ganito kalupit? Huminto ako sa tapat ni Chloe at tinitigan ang suot niyang gown. That dress doesn't fit you, Chloe. Gaya ng buhay na pilit mong ninanakaw sa akin, lagi kang magmumulang anino. Lumingon ako kay Attorney Lopez na kanina patahimik sa sulok. And you, Attorney? I hope the money they promised you is enough to build a new life, because you will never practice law again after tonight. Is that a threat, Irina? Hamon ni Mark, lumalapit sa akin ng may pagbabanta. Ano pang magagawa mo? You're alone. Your friends, your board, your media contacts, lahat sila ay tinalikuran ka na. Hindi ako nagbabanta, Mark. Naglalahad lang ako ng katotohanan.
sabi ko habang inilalabas ang aking tablet mula sa bag. You think you have the real will in that folder? Check the last page. Look at the signature of the witness. Mabilis na binuksan ni Mark ang folder. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa papel habang si Doña Aurora ay nakasilip sa kanyang balikat. What is this? This is not a witness signature. That is a digital tracking receipt of all the company funds you moved to your personal offshore account last month, Mark. Paliwanag ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang baon na bala. Inilagay ko yan dyan dahil alam kong mananakaw niyo ang folder na yan. Each time you open that folder, it sent a live ping to the Anti-Money Laundering Council. At ang testamentong sinasabi niyo? It's not a will. It's a confession of embezzlement that I drafted, and you, Mark. You signed it this morning inside that hotel room thinking it was a waiver of my assets. Ang katahimikan sa suite ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mukha ni Mark ay nawala ng kulay. Naging kasing puti ng papel na hawak niya. Si Doña Aurora ay napahawak sa mesa. Ang kanyang silk fan ay nahulog sa sahig. You set us up! Pabulong na sabi ni Chloe. Ang kanyang mga luha ay biglang natuyo, napalitan ng isang anyo ng purong galit. No, Chloe. I just designed a house for you to live in. And you walked straight into the trap. Sagot ko habang naglalakad patungo sa pinto. Attorney Lopez, the police are already downstairs. Not for me, but for the person who stole confidential company documents, and for the man who signed a confession of fraud. Mabilis na tumakbo si Mark patungo sa bintana. Tila balak tumalon o magtago, ngunit wala na siyang matatakbuhan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Unti-unting lumalakas, tila isang koro ng hustisya. Lumingon ako sa huling pagkakataon kay Doña Aurora. Aurora? Sabi mo kanina ay wala akong matatagwan? Tama ka. Pero hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sandaling ito, ang buong mundo ang titingin sa inyo habang hinihila kayo palabas ng hotel na ito na may mga posas. Pabalas na ako ng suite nang biglang humabol si Chloe at hinablot ang aking braso. Akala mo ba tapos na ito, Irina? You might have the law, but I have the blood. I am an Ortega. Hinding-hindi mo maiaalis sa akin ang katotohanan yon. Tinitigan ko siya ng may matinding awa. Blood makes you a relative, Chloe. But loyalty and integrity make you family. At sa gabing ito, napatunayan mong wala ka kahit isa sa mga iyon. Tinabig ko ang kanyang kamay at lumabas ng silid. Habang naglalakad ako sa hallway, naririnig ko ang pagsigaw ni Mark at ang pagmamakaawa ni Doña Aurora sa mga pulis na kapapasok pa lamang sa elevator. Sumakay ako sa kabilang elevator at tinitigan ang aking refleksyon. Ang aking mukha ay nananatiling blanko, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso para sa sarili ko. Ngunit pagdating ko sa lobby, isang lalaking nakasuit ang humarang sa akin. Hindi siya pulis, hindi rin siya reporter. Inabot niya sa akin ang isang kulay abong sobre. Miss Irina, a message from Don Victor. He said the game is only beginning. The documents you found are just the tip of the iceberg. Binuksan ko ang sobre at naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Sa loob ay may isang litrato ng aking ama na may kasamang isang bata, at ang batang yon ay hindi ako. At hindi rin si Chloe. May pangatlong anak. At ang anak na yon ang hawak ni Don Victor. Ang ulan ay tila mga karayom na tumatama sa aking balat habang naglalakad ako palabas ng hotel. Ngunit hindi ko maramdaman ang lamig. Ang hawak kong sobre mula kay Don Victor ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng dokumentong pinirmahan ko ngayong araw. Sa loob ng sasakyan, pinuksan ko ang switch ng ilaw at muling tinitigan ang litrato. Ang bata sa larawan ay may mga matang katulad ng sa aking ama, malalim, mapangahas, at tila may itinatagong kwento. Manuel, dalhin mo ako sa opisina. Ngayon din. Ang aking utos na walang halong pag-aalinlangan. Hindi ko hahayang ang bagong impormasong ito ay maging mitsa ng aking paghina. Sa mundo ng negosyo at paghihiganti,
Ang impormasyon ay bala. At kung may pangatlong anak si Papa, kailangan kong malaman kung siya ay kakampi o isa pang kaaway na kailangang supuin. Habang binabaybay namin ang kalsada, mabilis kong tinawagan ang aking head of finance. Activate the Glacier Clause in the Ortega Heritage Contract. I-freeze ang lahat ng assets na nagbula sa inheritance trust ko, ngayon din. Pero ma'am, magre-resulta ito sa agarang pagtigil ng lahat ng operasyon ng kumpanya ni Sir Mark. Sagot ng boses sa kabilang linya, halatang naguguluhan. Iyon mismo ang layunin ko. Malamig kong sagot. Hayaan mo silang maghabol sa hangin. Ang perang ginagamit nila para ipangpiyansa sa kanilang mga sarili bukas ay dapat maglaho bago pa sumikat ang araw. Pagdating ko sa Heritage Tower, ang gusaling ako mismo ang nagdisenyo. Sinalubong ako ng mga security guard ng may pag-aalinlanan. Alam nila ang balita. Alam nila ang iskandalo. Ngunit sa isang tingin ko pa lamang, mabilis silang napaatras at binuksan ng private elevator para sa akin. Pagdating sa boardroom, naroon na ang ilang miyembro ng board na nagkakagulo. Irina, ano itong balita tungkol sa pag-aresto kay Mark? At bakit nawalan ng pondo ang main account? Bungad ng isa sa mga matatandang shareholder. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Hindi ako sumagot agad. Naglakad ako patungo sa kabisera ng mesa at inilapag ang aking tablet. Isang mabilis na slide ng daliri at lumabas sa malaking screen ang mga dokumento ng embezzlement ni Mark. Ang pondo ay hindi nawala. Ipinasok ko ito sa isang escrow account dahil sa ginawang pagnanakaw ng asawa ko. O asawa ko pa ba? Si Mark Ortega ay kasalukuyang nasa kustodya ng mga pulis dahil sa pandaraya. Pero ang kumpanya ay nakatayo sa ibabaw ng aking pangalan. Putol ko sa kanyang sasabihin. Kung gusto niyo pang maisalba ang inyong mga shares, mananahimik kayo at susunod sa gusto ko. Mula sa sandaling ito, ang Ortega Heritage ay magiging heritage architecture muli. Tatanggalin natin ang lahat ng bakas ng mga Ortega. Sa gitna ng katahimikan ng boardroom, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Chloe. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng handang sumabog. Ang kanyang gown ay may dumi na ng ulan at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Nakalaya siya. Marahil ay may nagpiyansa sa kanya ng mabilis. You think you've won, Irina? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pot, habang humahampas ang kanyang mga palad sa mesa. Inalis mo ang pondo? Fine. Pero hindi mo maiaalis sa akin ang katotohanan. I am a legal heir. At ang bata sa litratong hawak mo? He's my brother. Ang tunay na panganay na lalaki ni Papa na ipinatapon mo sa probinsya. Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Ipinatapon? Chloe, 5 taong gulong pa lamang ako nang mamatay si Papa. Wala akong kapangyarihang magpatapon ng kahit sino. Kung may nagtago sa kanya, yon ay ang mga taong gustong gamitin siya laban sa akin, gaya ng ginagawa mo ngayon. Lumapit ako sa kanya, ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Gusto mo ng pera? Gusto mo ng kapangyarihan? Sige, ibibigay ko sa iyo ang kumpanyang ito. Pero ibibigay ko ito sa iyo kasama ang lahat ng utang nito. Ibibigay ko ito sa iyo habang ang mga suppliers ay kumakatok sa pinto mo para sa mga unpaid invoices na ginastos niyo ni Mark sa inyong mga bakasyon. You're bluffing! Singhal ni Chloe. Ngunit nakita ko ang pagdaustos ng pawis sa kanyang no. Subukan mo ako. Hamon ko sa kanya. Pirmahan mo ang assumption of liabilities at sayong-sayo na ang pangalang Ortega. Pero ang heritage, ang mga kliyente, ang mga lisensya, dadalhin ko lahat yan sa bago kong opisina. Lumingon ako sa mga board members. Sino sa inyo ang sasama sa akin sa isang kumpanyang malinis? At sino ang gustong manatili sa isang lumulubog na barko kasama ang isang babaeng ang tanging puhunan ay ang kanyang apelido? Isa-isang tumayo ang mga board members at naglakad patungo sa aking likuran. Ang mukha ni Chloe ay larawan ng purong pagkatalo at kahihiyan. Ngunit bago siya umalis, lumingon siya at bumulong ng may kamandag. Hindi mo pa nakikita ang bata, Irina. At kapag nakita mo siya, malalaman mo na ang lahat ng disenyong ginawa mo
ay walang halaga kumpara sa dugo na nananalaytay sa kanya. Nang makaalis ang lahat, naiwan akong mag-isa sa boardroom. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking private investigator. Hanapin mo ang bata sa litrato. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nahahanap. At tingnan mo kung may koneksyon si Doña Aurora sa pagtatago sa kanya. Naupo ako sa aking upuan at muling tinitigan ang dambuhalang gusali sa labas ng bintana. Akala ko ay ang mga Ortega lamang ang kalaban ko. Ngunit tila may isang mas malaking anino ang nagmamanipula sa lahat. Biglang tumunog ang telepo sa loob ng boardroom. Isang internal call mula sa security desk. Ma'am, may isang delivery para sa inyo. Isang kahon na may nakasulat na para sa tunay na anak. Dahan-dahan akong bumaba sa lobby. Doon, sa ibabaw ng counter, ay may isang kahoy na kahon. Pagbukas ko, hindi mga dokumento ang nakita ko, kundi isang lumang relos. Ang relos na suot ng tatay ko nung araw na namatay siya sa isang aksidente. At sa loob ng relos, may nakatagong isang maliit na susi na may kasamang address ng isang lumang warehouse sa Binondo. Ang address na ito ay hindi pamilyar sa akin. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Sa ilalim ng susi ay may isang maikling sulat. Ang bahay na itinayo mo ay sayo, ngunit ang lupang kinatatayuan nito ay may itinatagong bangkay. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng alaala ko sa aking ama. Hinahaplos ng aking hinlalaki ang basag na kristal ng lumang relos ni Papa habang binabaybay namin ang masikip at mausok na mga kalsada ng Binondo. Ang bawat pagtibok ng aking pulso ay tila nakikipag-unahan sa misteryo yung nakatago sa maliit na susi sa loob ng aking palad. Binondo, ang lugar kung saan nagsimula ang imperyo ng aking ama. At tila dito rin magtatapos ang lahat ng kasinungalingang pilit na ibinabalat sa akin ng mga Ortega. Ma'am, parang may sumusunod sa atin mula pa paglabas ng Heritage Tower. Ang mahinang ulat ni Manuel habang nakatingin sa rearview mirror. Isang itim na SUV. Kanina pa sila nagmamaniobra sa likuran natin. Tumingin ako sa salamin. Hindi ko kailangang hulaan kung sino ang nasa loob niyon. Ang desperasyon ni Chloe ay amoy na amoy ko kahit sa gitna ng polusyon ng Maynila. Hayaan mo sila, Manuel. Gusto nila makita ang katotohanan, ipakita natin sa kanila. Pero siguraduhin mong hindi sila makakalapit sa oras na bumaba ako. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang kupas at lumang warehouse na gawa sa pulang laryo. Ang amoy ng alat mula sa malapit na ilog at ang alingaw-ngaw ng mga kariton sa kalsada ay nagbibigay ng isang mabigat na pakiramdam. Pagbaba ko, sinalubong ako ng masangsang na hangin, ngunit nanatiling tuwid ang aking tayo. Isang segundo lamang ang lumipas nang huminto rin ang itim na SUV sa aking likuran. Lumabas si Chloe, hindi na ang biktima sa boardroom, kundi isang babaeng puno ng pot. Kasunod niya si Attorney Lopez na tila asong sulod-sunuran. Akala mo ba matatakasan mo kami, Irina? I know what's in that watch. I know about the key. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumutok sa tahimik na eskinita. Hindi ko siya nilingon. Ipinasok ko ang susi sa kalawanging trangka ng pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay tila isang mabigat na buntong hininga ng nakaraan. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang makapal na alikabok na sumasayaw sa ilalim ng mga sinag ng araw na tumatagos sa mga butas ng bubong. Step back, Chloe, ang aking babala habang dahan-dahan akong pumapasok. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Huwag mo akong utusan. I am an Ortega. This belongs to me too. Tuloy-tuloy siyang pumasok. Pilit na inaagaw ang atensyon ng bawat sulok ng warehouse. Ang loob ay puno ng mga lumang kaban at mga arkitekturang plano na dilaw na ang kulay. Ngunit sa gitna ng silid, may isang mesa na may iisang ilawan. Lumapit ako at nakita ang isang malaking blueprint na hindi pa tapos. Hindi ito plano ng isang gusali. Ito ay plano ng isang secret trust fund, isang mekanismo ng pananalapi na idinisenyo ni Papa para protektahan ang kanyang mga tagapagmana mula sa mga buwitre gaya ng pamilya Ortega. Tingnan mo ito, attorney.
Halos sablutin ni Chloe ang mga papel. This is it! The hidden assets! Sinasabi ko na nga ba, itinatago lang ito ni Irina. Basahin mo ang petsa, Chloe. Ang aking malamig na utos. Natigilan si Attorney Lopez habang binabasa ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawala ng kulay. This is not for an Ortega. Nakapangalan ito sa House of Solomon. At ang beneficiary ay hindi si Irina at lalong hindi si Chloe. Anong ibig mong sabihin? Singhal ni Chloe. Ang House of Solomon ay ang foundation na itinayo ni Papa para sa mga bata sa lansangan. Paliwanag ko, habang pinagmamasdan ang kanyang pagkagulat. Lahat ng perang inaakala nyo na itinatago ko para sa sarili ko? Matagal na itong naibigay sa charity bago pa man mamatay si Papa. Ang pangatlong anak na sinasabi mo, siya ang nagpapatakbo ng foundation na ito. He's not a secret heir to a fortune, Chloe. He's a man who dedicated his life to giving back what our father took from the world. No! Nagsisinungaling ka! Nagwala si Chloe, itinapon ang mga papel sa sahig. Don Victor told me. Sabi niya ay may bilyon-bilyong piso rito. Hindi pwedeng napunta lang lahat sa mga pulube. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila pagpako sa kanyang kabaong. Yon ang pagkakaiba nating dalawa, Chloe. Ikaw, tinitingnan mo ang pamilya bilang petaka. Ako, tinitingnan ko ito bilang responsibilidad. Akala mo ba ang pagiging Ortega ay tungkol sa luho? It's about accountability. At sa gabing ito, sisingilin ka na ng lahat ng pagkakamali mo. Mabilis na pumasok si Manuel sa loob ng warehouse. Ma'am, dumating na po ang mga kinatawa ng Internal Revenue at ang mga tauhan ng Anti-Money Laundering Council. Kasunod nila ang mga pulis. What? Halos mawala ng balanse si Attorney Lopez. Why are they here? Dahil ang mga dokumentong hawak niyo ngayon, Chloe. Ang mga dokumentong kinuha niyo mula sa mesa na yan? Yan ang mga orihinal na record ng laundering activities ni Don Victor at Mark Ortega na itinatago ni Papa para isumbong sana bago siya namatay. Sabi ko ng may madiin na boses. Salamat sa pagdala sa kanila rito. Ngayong hawak niyo na ang mga iyon, kayo na ang huling taong may hawak ng ebidensya ng krimen. Ang tunog ng mga sirena ay muling umalingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito ay mas malapit, mas nakakabingi. Ang mukha ni Chloe ay larawan ng purong takot. Sinubukan niyang itapon ang mga papel, ngunit huli na. Ang mga flash ng kamera mula sa labas ay nagsimulang kislap-kislap, kumukuha ng bawat detalye ng kanyang pagkakahuli. You set me up again! Sigaw ni Chloe, susugurin niya sana ako, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga pulis na pumasok. Hindi kita ginalaw, Chloe. Ikaw ang kusang sumunod sa akin. Ikaw ang kusang kumuha ng mga dokumento. Ang kasakiman mo ang naglagay sa'yo sa posas, huling hirit ko. Pinanood ko silang hilahilahin palabas ng warehouse. Si Chloe na nagsisigaw at si Attorney Lopez na nakayuko sa kahihiyan. Naiwan ako sa loob, kasamang alikabok at ang alaala ng aking ama. Ngunit sa ilalim ng mesa, may napansin akong isa pang maliit na kahon. Isang kahon na hindi napansin ni Chloe. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang sulat na may sulat kamay ni Papa. Irina, my brave daughter, if you are reading this, it means you have faced the storm. The man I called my son is not the boy in the photo. He is someone you see every day. Trust no one, not even the man who drives your car. Napatigil ang aking hininga. Dahan-dahan akong tumingin sa pinto. Nakatayo roon si Manuel. Nakatalikod sa akin, pinapanood ang pag-alis ng mga pulis. Ang kanyang mga balikat ay tila lumapad. Ang kanyang tindig ay hindi na sa isang driver. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paggalang, ay tila naging kasing talim ng bakal. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ma'am Irina. Ang kanyang boses ay naging mas malalim, mas pamilyar. Tapos na ang palabas para sa kanila. Pero para sa atin, ngayon palang magsisimula ang totoong kwento. Hinawakan ko ang baril sa loob ng aking bag, ang taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng 5 taon,
Ang taong nagmaneho sa akin sa bawat tagumpay at kabiguan ay ang taong matagal ko nang hinahanap. Ang bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa loob ng bodega ay tila tumigil sa paggalaw nang magtama ang aming mga paningin. Si Manuel, ang taong 5 taon kong pinagkatiwalaan, ang taong humahawak ng pinto ng aking sasakyan, ang taong nakakaalam ng bawat iyak at tagumpay ko, ay nakatayo sa harap ko na tila isang estranggero. Wala na ang bahid ng paggalang sa kanyang mga mata. Ang tindig niya ay hindi na sa isang utusan, kundi sa isang taong sanay humawak ng kapangyarihan. Hindi nanginginig ang aking kamay sa loob ng bag habang hinahawakan ko ang aking baril. Nilabanan ko ang bawat pintig ng aking puso na tila gustong sumabog sa galit at pagkabigla. Manuel? O dapat pa kitang tawaging kuya? Ang aking boses ay lumabas na kasing lamig ng asero, walang bahid ng panghihina. Isang maikling tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na hindi ko kailanman narinig sa loob ng 5 taon. Matalino ka talaga, Irina. Yan ang hinangaan ko sa'yo mula pa noong una. Mabilis ka magkonekta ng mga tuldok. Sabi niya habang dahan-dahang naglalakad sa paligid ko, tila isang leon na tinitingnan ang kanyang biktima. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para saktan ka. At lalong hindi ako nandito para sa basurang mana na pinag-aagawan ni na Chloe at Mark. Kung gayon, para saan? Mariin kong tanong. Bakit ka nagpanggap? Bakit mo tiniis ang maging driver ko sa loob ng 5 taon? Tumigil siya sa tapat ng lumang mesa at tinitigan ang blueprint ng House of Solomon. Dahil ang mundong kinatatayuan mo, Irina, ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay na hindi mo alam. 5 taon kitang binantayan dahil kailangan kong masiguro na hindi ka katulad ni Papa. Kailangan kong malaman kung karapat-dapat ka bang mabuhay sa ilam ng pangalang Ortega. Lumapit ako sa kanya, hindi iniaalis ang aking kamay sa baril. Sino ka para husgahan ako? Sino ka para magpanggap na parang ikaw ang may-ari ng tadhana ko? Ako ang anak na itinapon niya dahil mas pinili niyang protektahan ka. Biglang nagbago ang kanyang tono. Naging matalim at puno ng hinanakit. Habang lumalaki ka sa luho, habang nag-aaral ka sa ibang bansa, ako ay nasa lansangan. Nagtatrabaho para sa mga taong gaya ni Don Victor para lang mabuhay. Pero alam mo ba ang mas matindi, Irina? Ang tatay na iniisip mong bayani? Siya ang pumatay sa nanay ko. Ang katahimikan sa bodega ay naging kasing bigat ng semento. Ang bawat salita ni Manuel ay tila isang sampal na gumigising sa akin mula sa isang mahabang panaginip. Ang aking ama, isang mamamatay tao? Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Check the files, Irina. Hindi lahat ng ebidensya ay itinago ko para sa pulis. May mga bagay na itinabi ko para lang sa'yo. Sabi niya habang iniaabot ang isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Yan ang huling usapan nila ni Don Victor bago ang aksidente. Ang aksidenteng pumatay kay Papa? Hindi yon gawa ng iba. Yon ang paraan niya para takasan ang lahat ng kasalan ng ginawa niya. He chose to die a hero in your eyes, rather than face me as a monster. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang aking mundo, ang aking pundasyon bilang isang Ortega, ay unti-unting gumuho. Ngunit sa gitna ng pagguho, nanatili ang aking lohika. Kung galit ka sa kanya, bakit mo ako tinutulungan? Bakit mo idinisenyo ang pagbagsak ni Mark at Chloe kasama ko? Tumingin siya sa akin ng may kakaibang emosyon. Isaghalo ng pagkamuhi at pagmamahal ng isang kapatid. Dahil ikaw lang ang natitirang piraso ng katotohanan at dahil kailangan kita para buksan ang huling vault sa Binondo, ang vault na hindi mabubuksan ng dugo ko, kundi ng mga fingerprints mo lang. Ang vault na naglalaman ng The Solomon Files. Iyon ang tunay na kayamanan na kayang magpabagsak sa buong sistema ni Don Victor. At ano ang mangyayari pagkatapos niyon? Papaslangin mo rin ba ako? Hamon ko sa kanya habang inilalabas ko na ang aking baril at itinutok sa kanyang dibdib. Hindi man lang siya kumurap. Tumingin lang siya sa dulo ng baril at muling ngumiti. You're a strong woman, Irina. Stronger than I thought. Pero bago mo kalabitin ang gatilyo, lumingon ka muna sa likod mo.
Isang tunog ng pag-angat ng hammer ng baril ang narinig ko mula sa kadiliman ng bodega. Isang anino ang lumitaw mula sa likod ng mga lumang kaban. Hindi ito si Mark. Hindi rin ito si Chloe. Si Don Victor. Hawak niya ang isang baril na nakatutok sa aking ulo. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay walang bahid ng dumi kahit nasa loob ng isang abandonadong bodega. Salamat sa pagtitipon-tipon niyo, mga anak ko. Ang kanyang boses ay tila isang koro ng kamandad. Manuel, salamat sa pagdadala sa akin dito. At Irina, salamat sa pagiging susi sa lahat. Naramdaman ko ang pagtataksil sa aking likuran. Tumingin ako kay Manuel. Magkasabwat kayo? Hindi sumagot si Manuel. Nanatili siyang nakatitig kay Don Victor. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata ang nagsabing hindi ito ang katapusan. I told you, Irina. Trust no one. Mahinahon niyang sabi. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw ng bodega. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ay umalingaw-ngaw mula sa lahat ng sulok. Hindi mga tauhan ni Don Victor ang pumasok, kundi mga tauhan ng NBI na kanina pa pala nakapaligid. Don Victor, ibaba ang baril! Sigaw ng isang boses mula sa megaphone. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Manuel. Sa isang iglap, nasipa niya ang baril sa kamay ni Don Victor. Habang hinila ako patago sa likod ng isang makapal na haligi. Ang putok ng mga baril ay bumasag sa katahimikan ng bodega, ngunit hindi ako pumikit. Bakit? Tanong ko kay Manuel, habang magkatabi kaming nakasandal sa malamig na semento. Ang mga bala ay tumatama sa kabilang bahagi ng haligi. Dahil kahit gaano kita kamuhian sa pagiging paboritong anak, hindi ko kayang makitang mamatay ang kaisa-isang tao na may kapareho kong dugo. Bulong niya habang iniabot sa akin ang isang bagong magazine para sa aking baril. Handa ka na ba, Irina? Dahil ang huling bahagi ng plano ko ay hindi tungkol sa pagtakas. Tungkol ito sa pagtatapos ng lahat ng ito. Tinitigan ko siya at tumango. Ang takot ay naglaho. Napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Gawin natin ito, kuya. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa makapal na alikabok ng bodega. Tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking lalamunan. Sa likod ng matitigas na haligi ng semento, naramdaman ko ang init ng balikat ni Manuel. Ang taong hindi ko inakalang magiging kalasa ko sa gabing ito. Ang bawat putok ng baril sa labas ay tila isang malakas na palakpak ng kamatayan. Ngunit sa halip na manginig, ang aking mga daliri ay nananatiling mahigpit ang kapit sa aking sandata. Ang takot ay isang luho na matagal ko nang ibinenta para sa aking kaligtasan. Irina, makinig ka! Ang mahinong bulong ni Manuel. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Don Victor is a cornered rat. Susubukan niyang gamitin ang huling alas niya, ang iyong pangalan. Don't let him get inside your head. Ang mga Solomon files ay nasa loob ng vault na nasa ilalim ng mesang yan. Focus on the prize. Tumango ako. Ang aking mga mata ay nakatitig sa anino ni Don Victor sa kabilang bahagi ng silid. Nakikita ko siya, ang matandang mapanlinlang, pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga huling tauhan. Habang ang mga operatiba ng NBI ay unti-unting pumapasok. Irina! Manuel! Sigaw ni Don Victor, ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit. Huwag niyo itong gawin! Isipin niyo ang kumpanya! Isipin niyo ang legasya ng tatay niyo! Kapag bumagsak ako, sasama kayong dalawa sa impyerno. I have evidence that your father was part of every transaction. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huminga ako ng malalim at lumabas mula sa anino, sapat na para makita niya ang aking mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw. The legacy you're talking about, Victor, is a tower of cards built on lies. Ang aking boses ay umalingaw-ungaw, kasing talim ng basag na kristal. At ang impyernong sinasabi mo? Matagal na akong nakatira doon simula nang ipasok niyo si Mark sa buhay ko. You ungrateful child! Single niya.
Susubukan niya sanang itaas ang kanyang baril, ngunit isang tumpak na putok mula sa mga operatiba ang tumama sa kanyang braso. Ang baril ay bumagsak sa sahig, kasunod ng kanyang malakas na hiyal ng sakit. Hindi ako tumigil. Naglakad ako patungo sa vault, habang si Manuel ay nagbibigay ng cover. Ang bawat hakbang ko sa maduming sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Pagdating ko sa vault, inilapat ko ang aking palad sa scanner. Ang mahinang huni ng makina ay narinig, kasunod ng pag-ikot na mabigat na pintuang bakal. Bumukas ang vault. Ngunit sa halip ng mga ginto o bilyon-bilyong cash, bumungad sa akin ang mga itim na folder na maayos na nakasalansan. Ang Solomon Files. Kinuha ko ang pinakaunang folder at binuksan ito. Doon, nakita ko ang katotohanang matagal nang itinago. Ang listahan ng lahat ng politiko, opisyal, at negosyante na kasabwat ni Don Victor sa paglustay ng pondo ng bayan gamit ang kumpanya ng aking ama bilang front. It's over, Victor. Sabi ko habang itinataas ang folder. Hindi lang ikaw ang babagsak. Lahat ng taong naprotekta sa'yo, lahat ng taong ginamit mo para apakan ako, lahat sila ay maglalaho bukas ng umaga. You can't do this! Nauutal na sabi ni Victor habang pinopusasan na siya ng mga operatiba. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay tila naging isang tuyot na dahon, handang tangayin ng hangin ng hustisya. Lumingon ako sa kabilang panig ng bodega at nakita ko si Mark at Doña Aurora na hila-hila rin ng mga pulis. Ang kanilang mga muka ay larawan ng purong desperasyon. Si Mark, na dati ay mayabang at makisig, ay umiiyak na parang bata, habang si Doña Aurora ay patuloy na isinisigaw ang kanyang dangal na wala naman na palang halaga. Irina, please, tulungan mo ako. Asawa mo ako. Sigaw ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng maling akala. Huminto ako sa tapat niya. Tinitigan ko ang lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon at wala na akong naramdaman kundi matinding pandidiri. You are not my husband, Mark. You were a project that I failed to finish. At gaya ng lahat ng maling disenyo, kailangan kitang gibain para makapagsimulang muli. Wait, Irina! Habol ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nanunuyo. The money, the accounts, please, iwanan mo kami ng kahit konti. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Ang tangi iniisip ko ngayon, Aurora, ay kung paano ko lilinisin ang amoy niyo sa mansyon ko. Huling hirit ko bago ko sila talikuran ng tuluyan. Naglakad ako palabas ng bodega kasama si Manuel. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa amin, tila isang basbas ng bagong simula. Ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang lumayo. Bit-bit ang mga taong sumira sa aking buhay. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Manuel habang sinisindihan ng isagari. Ang kanyang tindig ay muling naging kalmado. Ang plano? I-rebuild ang heritage. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng lihim. Wala ng Ortega na nakatago sa anino. Sagot ko habang nakatingin sa sumisikat na araw sa abot tanaw. At ikaw? Anong plano mo, kuya? Bumiti siya ng bahagya, isang ngiting may halong pait at pag-asa. Babalik ako sa House of Solomon. May mga bata doon na kailangan ng tunay na kuya. Pero kapag kailangan mo ng driver, alam mo kung nasaan ako? Nagtawanan kaming dalawa, isang tunog na bago sa aking pandinig. Ngunit ang kagaanan ng loob ay naputol nang pumasok ang isang tawag sa aking cellphone. Isang unknown number mula sa ibang bansa. Irina Ortega. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, mechanical at walang emosyon. Akala mo ba ang pagbagsak ni Victor ay ang katapusan? Si Victor ay isang pawn lamang. Ang tunay na Solomon ay hindi pa nagsisimulang maglaro. Check your penthouse safe. May iniwan kaming regalo para sa'yo. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking sikmura. Tumingin ako kay Manuel at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong takot na nararamdaman ko. Hindi pa tapos ang laban. Ang turing iginiba ko ay bahagi lamang ng isang mas malaking kuta na kailangan kong pasukin. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay tila ba hinahabol namin ang sarili naming hininga sa gitna ng madaling araw? Ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabong guhit ng puti at dilaw.
ngunit ang aking paningin ay nakapako sa kawalan. Hawak ko pa rin ang cellphone, ang lamig ng boses ng estranjo ay tila nanunuot pa rin sa aking tenga. Isang pawn lang si Victor. Ang buong imperyo na giniba ko ngayong gabi ay isang maliit na bahagi lang ng isang mas malaking laro. Irina, hawak mo ba ang baril mo? Ang boses ni Manuel ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa kalsada habang mabilis na nilalampasan ang bawat sasakyan. Nasa tabi ko. Maikli kong sagot. Hindi ako nanginginig. Sa katunayan, nararamdaman ko ang isang kakaibang talim sa aking isipan. Kung may pumasok sa penthouse ko, ibig sabihin ay may traidor pa rin sa loob ng aking security team. O mas malala, ang kalaban ko ay may kapangyarihang lampasan ang lahat ng teknolohiya yung binayaran ko ng milyon-milyon. Pagdating namin sa Heritage Tower, hindi na kami dumaan sa main lobby. Ginamit namin ang service elevator sa basement. Ang bawat palapag na nadadaanan ng elevator ay tila isang mabagal na pintig ng orasan. Nang bumukas ang pinto sa ika-40 palapag, sinalubong kami ng nakabibinging katahimikan. Ang aking penthouse, ang lugar na itinuring kong kuta, ay tila isang libingan. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa aking study room. Nakita ko ang pinto ng aking lihim na safe, ang safe na tanging ako, at ang aking ama lamang ang nakakaalam ng kombinasyon. Nakaawang ito. Ang aking puso ay tumalo nang makita ang ukit ng gasgas sa paligid ng lock. Hindi ito puwersahang binuksan. Binuksan ito gamit ang tamang code. Huwag kang lalapit ng basta-basta, babala ni Manuel, ngunit hindi ako nakinig. Lumapit ako at tiningnan ng loob. Wala na ang aking mga emergency cash at ang mga titulong itinatago ko. Sa halip, may isang itim na tablet na nakatayo sa gitna. Ang screen nito ay biglang umilaw nang maramdaman ang aking presensya. Sa tabi ng tablet ay may isang pamilyar na bagay, isang wedding ring. Ang singsing ng aking ama na nawala nung araw ng kanyang aksidente. Kinuha ko ang singsing. Malamig ito at meron pa ring bakas ng ukit sa loob. Para sa aking reyna. Biglang nagsalita ang tablet. Isang boses na hindi mechanical gaya ng nasa cellphone, kundi isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Irina Ortega, ang arhitekto ng kanyang sariling kamatayan. Isang video ang lumabas sa screen. Hindi ito live. Isa itong lumang footage mula sa opisina ng aking ama. Ilang oras bago siya namatay. Nakita ko si Papa, pawisan at tila desperado. Kausap ang isang taong nakatalikod sa kamera. Hindi ko na itutuloy ito, Solomon, sigaw ni Papa sa video. Ang proyektong ito ay hindi para sa ikabubuti ng bayan. Gagamitin niyo lang ang heritage para itago ang mga armas at pondo ng inyong operasyon. Hinding-hindi ko hahayaang madamay ang anak ko. Ang taong nakatalikod ay dahan-dahang humarap. Naramdaman ko ang paghinto ng aking paghinga. Ang mukha ng taong yon ay hindi kay Victor, hindi kay Mark, kundi kay Governor Alfonso, ang taong kasalukuyang tumatakbo para sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ang taong lagi kong nakakasama sa mga charity gala. Ang taong itinuring kong ninong sa aking kasal. Your father was a genius, Irina. Ang boses ni Alfonso ay narinig mula sa tablet. He designed the perfect system for us. Pero gaya mo, nagkaroon siya ng moralidad sa maling pagkakataon. At alam mo naman kung anong nangyayari sa mga taong nagiging hadlang sa disenyo. Ang video ay naputol sa isang imahe ng wasak na sasakyan ni Papa sa ilalim ng bangin. Isang luhang mainit ang pumatak sa aking pisingi, ngunit agad ko itong pinunasan. Ang pighati ay napalitan ng isang mapanganib na pot. The Solomon files you found? Those are just the scraps, patuloy ng boses. The real ledger is hidden in the very foundation of the Heritage Tower. At alam mo ba ang masakit, Irina? Isang maling galaw mo, isang pindot ko lang, at ang buong gusaling ito, ang iyong legasya, ay magiging abo kasama ang libu-libong taong nasa loob nito. You won't do that, sabi ko ng may madiin na boses. Tinititigan ang camera ng tablet. Dahil kung papasabugin mo ang heritage, mawawala rin ang lahat ng record ng inyong operasyon. You need this building as much as I do. Matalino ka nga.
Tawa ni Alfonso mula sa kabilang linya. Kaya heto ang deal. Ibalik mo sa akin ang mga folder na nakuha mo kay Victor, ibigay mo sa akin ang access sa main server ng Heritage, at bilang kapalit, hahayaan kitang mabuhay. Hahayaan kitang manatili sa iyong penthouse habang pinapanood mo ang aking pag-upo sa Malacanang. Tumingin ako kay Manuel. Nakita ko ang kanyang kamao na nakakuyom, handang sumugod, kahit wala kaming kalaban sa harap. Lumingon ako sa tablet at sumilay ang isang niting walang kahit anong takot. Isang niting tila galing sa isang reyna na handang sunugin ang sariling palasyo. Alfonso? Ninong? Ang aking boses ay naging malambing sa paraang nakakakilabot. Arkitekto ko. At ang unang itinuturo sa amin ay ito. Bago ka magtayo, dapat handa kang mag-demolish. You think you can hold my building hostage? Hindi mo yata alam na ang Heritage Tower ay may self-destruct protocol para sa mga data servers sa oras na pasukin ito ng hindi otorisadong user. What are you saying? Ang boses ni Alfonso ay nagkaroon ng bahid ng kaba. Pinasok mo ang safe ko gamit ang minakaw mong code. Yon ang hudyat, sabi ko habang pinindot ang isang icon sa aking sariling cellphone. Simula sa sandaling ito, ang lahat ng files na hinahanap mo ay unti-unti nang nabubura. At ang mga siyang nakuha ko kanina, hindi ko yan itatago. Live yang ipinapadala sa lahat ng international news agencies sa buong mundo. You crazy woman! Isasama mo ang sarili mo sa pagbagsak! Sigaw ni Alfonso. I'm not falling, Alfonso. I'm ascending. Huling hirit ko bago ko ibinalibag ang tablet sa sahig at dinurog ito gamit ang aking takong. Ang tunog ng pagkabasag ng screen ay tila musika sa aking pandinig. Lumingon ako kay Manuel. Handa ka na ba para sa huling hantungan? Dahil paglabas natin dito, hindi na tayo mga biktima. Tayo na ang mga mangangaso. Saan tayo pupunta, Irina? Tanong ni Manuel habang iniaabot ang aking trenchcoat. Sa huling kuta ni Alfonso. Ang kumpanya ng aking ama ay nagsimula sa Binondo. Pero tatapusin natin ito sa mismong harap ng kapangyarihan. Nang makarating kami sa basement, isang itim na van ang humarang sa amin. Lumabas ang mga lalaking nakamaskara, may hawak na mga matataas na kalibre ng baril. Ngunit sa halip na tumakbo, inilabas ko ang aking baril at tumingin kay Manuel. Manuel, remember what Papa said in the letter? Bulong ko habang kinakasa ang aking sandata. Trust no one. At sa pagkakataong ito, pati ang kamatayan ay hindi ko pagkakatiwalaan. Ang unang putok ng baril ay umaling-awngaw sa basement, kasunod ng tunog ng nagbabasagang salamin ng sasakyan. Ang digmaan ay wala na sa mga dokumento. Ang digmaan ay nasa aming mga kamay na. Ang unang bala ay tumama sa windshield ng aking sasakyan, lumilikha ng tila isang sapot ng gagamba na gawa sa basag na kristal. Hindi ako yumuko dahil sa takot. Yumuko ako dahil sa kalkulasyon. Habang ang mga tilamsik ng salamin ay humahalik sa aking trenchcoat, naramdaman ko ang malamig na asero ng aking baril. Ang tanging katuwang ko sa pagbuwag ng imperyong itinayo sa dugo ng aking ama. Sabi ni Governor, mas maganda raw ang blueprint mo kung may bahid ng sarili mong dugo. Sigaw ng isa sa mga lalaking nakamaskara. Ang kanyang boses ay puno ng maling akala. Nahawak nila ang aking tadhana. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tunog na kasing talim ng labaha. Ang isang mahusay na arkitekto ay laging may exit plan, Alfonso. Sigaw ko sa kawalan. Alam kong nakikinig siya sa pamamagitan ng mga surveillance cameras sa basement. Hindi nanginginig ang aking boses. Sa halip, ito ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tanging ang mga taong wala na mawawala ang nakakaalam. Mabilis na kumilos si Manuel. Sa bawat pagputok ng kanyang sandata, isang banta ang nawawala. Ang tunog ng mga bala na tumatama sa mga haligi ng semento ay tila isang malupit na ritmo ng demolition. Ngunit hindi ako papayag na siya lang ang lumaban. Hinawakan ko ang aking cellphone at pinindot ang huling sequence ng programang binuo ko. Manuel, sa bilang ng 3, pumunta tayo sa service stairs, bulong ko. 1, 2, 3! Kasabay ng aming pagtakbo, ang buong basement ay napuno na nakabibinging tunog ng fire alarm.
ngunit hindi tubig ang lumabas sa mga sprinklers. Ito ay ang hudyat para sa pagbagsak ng lahat ng digital firewall ng Heritage Tower. Sa bawat higanting screen sa loob ng building, sa bawat billboard sa labas ng EDSA, at sa bawat news portal sa bansa, lumabas ang mukha ni Governor Alfonso. Hindi bilang isang kandidato, kundi bilang isang mamatay tao. Nakarating kami sa service stairs. Hingal na hingal, ngunit ang aking isipan ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Nang marating namin ang exit sa likod ng gusali, sinalubong kami ng nakabibinging tunog ng mga sirena. Hindi na ito para sa akin. Ang mga operatiba ng NBI ay hindi na mabilang. Pinaliligiran ang kuta ni Alfonso na ilang metro lang ang layo mula sa aming kinaroroonan. "Irina, look!" Itinuro ni Manuel ang malaking digital screen sa tapat ng kalsada. Naroon ang live footage ng pag-aresto kay Alfonso. Nakita ko ang kanyang muka. Ang muka ng taong pumatay sa aking ama. Wala na ang kanyang maskarang ang kabanalan. Ang kanyang suot na barong ay gulo-gulo. Ang kanyang buhok ay basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay puno ng purong desperasyon habang pilit siyang isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Ang mga reporter ay tila mga pating na nag-uunahan sa kanyang bawat galaw. Naglakad ako patungo sa kanya, sa gitna ng kaguluhan ng mga media at pulis. Nang magtama ang aming mga paningin, huminto ang mundo. Ang lahat ng ingay ay naglaho. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa maamoy ko ang takot na namumuo sa kanyang balat. "Ninong?" Ang aking boses ay kasing lamig ng kamatayan, madiin at punang ang pangungutya. "Sabi mo kanina, ang toreng itinayo ko ay kailangan mong pasukin? Ngayon, ang toreng itinayo mo, ang siyang magiging kulungan mo." "I didn't just delete the files, Alfonso. I designed a virus that will trace every centavo you stole back to your personal accounts. Hinding-hindi ka na makakaalis sa impyernong ito." You monster!" Singgal niya, susubukan niya sana akong sapaan, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga awtoridad. "Isasama mo ang pangalan ng tatay mo sa pagbagsak na ito." "Ang tatay ko ay namatay para protektahan ako," sagot ko habang inaayos ang aking gulo-gulong buhok ng may dignidad. At ang legacy ang iniwan niya ay hindi ang kumpanya, kundi ang katapangan na harapin ang mga halimaw na gaya mo. "Goodbye, Ninong. Enjoy the silence of your cell." Tinalikuran ko siya ng walang kahit anong pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang ko palayo, naramdaman ko ang pagluwag ng gapos sa aking dibdib. Ang bawat ukit ng pait sa aking puso ay tila dahan-dahang nabubura. Naramdaman ko ang kamay ni Manuel sa aking balikat. Tapos na, Irina. Tapos na ang laban. Tumitig ako sa Heritage Tower. Ang gusaling naging saksi sa aking pagbagsak at muling pagbangon. Ngunit, bago pa man ako makahinga ng maluwag, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap namin. Bumukas ang pinto at lumabas si Chloe. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang mga pulis, wala siyang posas. Sa halip, hawak niya ang isang bata. Isang batang may mga matang katulad ng sa akin. "Irina?" Ang boses ni Chloe ay nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa isang uri ng pakiusap na hindi ko kailanman narinig sa kanya. Hindi si Alfonso ang huling alas. Hawak niya ang anak ni Manuel. Hawak niya ang bata. Naramdaman ko ang mabilis na paghigpit ng hawak ni Manuel sa aking braso. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang bata sa litrato, ang pangatlong anak, ay hindi pala isang kapatid, kundi ang anak ni Manuel na matagal na palang ginagamit ni Alfonso para pasunurin siya. Isang itim na sobre ang inabot sa akin ni Chloe. Sabi ni Alfonso bago siya nahuli, kapag hindi raw tumigil ang pag-broadcast ng mga files, hindi na raw muling sisikatan ng araw ang batang ito. Tumingin ako sa screen. Ang broadcast ay hindi na pwedeng pigilan. Ang system ay nakaprogram na tapusin ang transmission sa loob ng susunod na 10 minuto. Naramdaman ko ang bigat ng tadhana sa aking mga balikat. Sa isang kamay ko, hawak ko ang hustisya para sa aking ama. Sa kabilang kamay, hawak ko ang buhay ng anak ng aking kapatid. "Anong gagawin natin, Irina?" tanong ni Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot.
Isang malamig na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Tinitigan ko ang Heritage Tower. Ang gusaling ito ay simbolo ng aking legasya. Ngunit sa sandaling ito na lamang ang tanging paraan para maisalba ang huling piraso ng aming pamilya. Manuel? Chloe? Makinig kayo sa akin? Sabi ko habang kinukuha ang master remote ng building control. I-redesign natin ang huling eksenang ito. If Alfonso wants a sacrifice, I'll give him the biggest one he could ever imagine. Ang cliffhanger ng aming buhay ay narito na. Upang maisalba ang bata, kailangan kong gibayin ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng pangalan. 10, 9, 8 segundo. Ang pulang numero sa aking cellphone ay tila mga patak ng dugo na mabilis na nauubos. Sa bawat kisap ng screen, nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang Heritage Tower, ang gusaling itinuring kong monumento ng aking pagkatao, ay kasalukuyang nagiging isang digital na bitag. Ngunit hindi ang mga server ang inaalala ko. Hindi ang bilyong-bilyong pisong halaga ng data, kundi ang maliit na tibok ng puso na nasa loob ng mechanical na palapag ng gusaling ito. Irina, stop the transmission! Please! Halos lumuhod si Manuel sa harap ko. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talim, ay ngayon ay puno ng pagsusumamo. Ang bata, ang kanyang anak, ay nakatali sa gitna ng server core. Isang maling galaw ng system, isang overheat na mga makina, at magiging abo ang lahat. I can't stop the broadcast, Manuel. Ang aking boses ay lumabas na kasing lamig ng semento. Ngunit sa loob ko ay may isang bagyong namumuo. Alfonso made sure the protocol is irreversible once it starts. He wanted me to watch my legacy and my family burn together. Tumingin ako kay Chloe na nanginginig sa isang tabi. Nasaan ang manual override key? Chloe, alam kong ibinigay yon ni Alfonso sa'yo bago ang lahat ng ito. Nasa basement vault. Nautal na sagot ni Chloe. Pero Irina, kapag ginamit mo yon, hindi lang ang broadcast ang titigil. Ang buong power grid ng Heritage Tower ay sasabog. Ang gusaling ito, magiging isang walang kwentang tumpok ng bakal. Tinitigan ko ang tuktok ng Heritage Tower na abot langit ang taas. Ito ang pangarap ng tatay ko. Ito ang pangarap ko. Ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang refleksyon ng aking ama sa mga mata ni Manuel. Isang arkitekto si Papa, pero igit sa lahat, siya ay isang ama. At alam ko kung anong gagawin niya. Manuel, kunin mo ang bata. Ang aking utos, mabilis at walang pag-aalinlangan. Chloe, dalhin mo siya sa service elevator. Gamitin niya ang manual crank. May 3 minuto kayo bago ko hatakin ang huling mitsa. Paano ka, Irina? Tanong ni Manuel habang hinahawakan ang aking braso. I am the architect, Manuel. I know how to bring this house down without killing the residents. Sabi ko, habang pilit na binubuksan ang control panel sa pader. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Trust me. For the last time, trust your sister. Mabilis na tumakbo ang dalawa patungo sa mechanical floor. Naiwan ako mag-isa sa gitna ng lobby na unti-unti nang nagdidilim. Ang bawat digital screen na naglalabas ng baho ni Alfonso ay nagsimulang mag-flicker. Ang tunog ng mga nag-overheat na server ay parang isang koro ng mga kaluluwang humihingi ng hustisya. Kinuha ko ang aking cellphone at diniyal ang huling numero sa aking contacts. Alfonso. Alam kong nasa loob na siya ng sasakyan ng pulis, ngunit alam ko ring may paraan siyang makinig. Ninong, nakikinig ka ba? Ang aking boses ay kalmado, tila nakikipag-usap lamang sa isang business meeting. Sabi mo ay kailangan kong mamili? Ang legacy ako o ang pamilya ko? Well, heto ang sagot ko. A building is just stone and steel, Alfonso. It can be demolished, redesigned, and rebuilt, but a life? That's something you can never understand. You're bluffing, Irina. You love that tower more than anything. Ang boses ni Alfonso ay narinig ko mula sa speaker ng building, punong-puno ng desperasyon. Watch me. Huling hirit ko. Pinihit ko ang manual override.
Ang tunog ng nagkakaisang mga gear at ang amoy ng ozone mula sa mga sumasabog na circuits ay pumuno sa paligid. Naramdaman ko ang pagyanig ng sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ang Heritage Tower, ang aking reyno, ay dahan-dahang namamatay. Ang mga ilaw ay isa-isang namatay mula sa pinakamataas na palapag hanggang sa kinatatayuan ko. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang iyak ng isang bata mula sa malayo. Kasunod ng boses ni Manuel na nagsasabing ligtas na tayo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa akin. Ang broadcast ay tumigil, ngunit sapat na ang nailabas na impormasyon para mabulok si Alfonso sa kulungan habang buhay. Ang aking pera, ang aking kumpanya, ang aking titulo bilang Queen of Architecture, lahat yon ay naglaho kasabay ng huling kislap ng kuryente sa gusaling ito. Naglakad ako palabas ng lobby, habang ang mga debris ng kisame ay dahan-dahang nahuhulog. Pagdating ko sa labas, sinalubong ako ng malamig na ulan at ng mahigpit na yakap ni Manuel. Sa kanyang mga bisig, nakita ko ang bata, si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay pamilyar, puno ng pag-asa. Ligtas siya, Irina. Salamat, bulong ni Manuel. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Tiningnan ko ang Heritage Tower. Isang madilim at patay na gusali na lamang ito sa gitna ng nagliliwanag na Makati. Wala na ang kislap nito. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Ang paghihiganti ay hindi pala tungkol sa kung anong kinuha mo sa kaaway, kundi kung anong nagawa mong isalba para sa sarili mo. Ngunit sa gitna ng aming pagyakap, isang itim na kotse ang huminto sa tapat namin. Hindi ito pulis. Hindi ito ambulansya. Isang matandang lalaki ang bumaba. May hawak na isang puting sobre. Ang kanyang tindig ay kasing pamilyar ng isang aninong matagal nang naghihintay. Miss Irina Ortega, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay tila galing sa ibang panahon. Hindi pa tapos ang huling testamento ng iyong ama. Ang pagbagsak ng Heritage Tower ang siyang huling kondisyon para mabuksan ang tunay na mana. Ang Solomon Project ay hindi tungkol sa krimen, kundi tungkol sa isang lihim na kayang baguhin ang buong bansa. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tiningnan ko ang sobre. Sa labas nito, may nakasulat na 3 salita na nagpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking pagkatao. Para sa aking ika-4 na anak. Napatigil ang mundo ko. 4? Sino ang ika-4? Ang ulan ay dahan-dahan nang tumitila. Tila nakikiramay sa pagpanaw ng Heritage Tower na ngayon ay isa na lamang itim na anino sa ilalim ng kalangitan ng Makati. Hawak ko ang kulay abong sobre. Ang bawat salita ng matandang lalaki ay tila isang bagong disenyo na kailangan kong intindihin. Para sa aking ika-4 na anak. Tumingin ako kay Manuel na hawak ang kanyang anak at kay Chloe na puno ng pagsisisi ang mga mata. Kung kaming 3 ang unang 3 anak, sino ang pang-4? Sino ang tinutukoy mo, Mr. Santiago? Tanong ko sa matandang abogado ng aking ama. Ang aking boses ay hindi nanginginig sa kabila ng pagod at lamig. Isang matipid na niti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Ang ika-4 na anak ay hindi tao, Irina. Ito ang Solomon Trust. Isang lihim na pondong itinabi ng iyong ama para sa sandaling piliin ng kanyang tagapagmana ang danggal kaysa sa semento. Ang pagbuwag mo sa Heritage Tower ang siyang tanging susi para ma-activate ang pondong ito. Ang iyong ama ay isang arkitekto, Irina. Alam niya na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa bakal, kundi sa sakripisyo. Binuksan ko ang sobre sa ilalim ng malamlam na ilaw ng street lamp. Doon, nakita ko ang isang digital key at ang lokasyon ng isang bagong lupain sa labas ng lungsod. Hindi ito kumpanya. Ito ay isang komunidad, isang proyektong pangmasa na matagal nang pinangarap ni Papa. Ang lahat ng perang ninakaw ni Alfonso at Mark? Nakaprogram yon na bumalik sa pondong ito sa oras na bumagsak ang servers ng Heritage Tower. Isang linggo ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng aking bagong opisina. Isang simpleng kwarto na may malawak na bintanang nakaharap sa dagat. Wala na ang marangyang penthouse. Wala na ang mga designer gowns.
Nakasuot ako ng puting linen shirt at maong. Ang aking buhok ay nakatali ng maayos. Sa aking mesa, naroon ang mga headline ng pahayagan. Governor Alfonso Mark Ortega and Doña Aurora, convicted of plunder and murder. Isang katok sa pinto ang bumasag sa aking pag-iisip. Pumasok si Manuel, hindi na bilang driver, kundi bilang head of security ng aming bagong foundation. Irina, may mga bisita ka. Ayaw mo man silang makita, pero kailangan mong pirmahan ang huling dokumento para sa kanilang deportasyon. Lumabas ako sa lobby. Doon, sa likod ng rehas ng pansamantalang kulungan, nakita ko sina Mark at Doña Aurora. Ang kanilang mga mukha ay tila naging mga bungo, tuyot, maputla, at puno ng takot. Ang kanilang mga mamahaling alahas ay pinalitan ng mga kulay kahel na uniforme. Irina! Please! Isang pagkakataon pa! Sigaw ni Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit na humahawak sa rehas. Ibinigay ko ang 10 taon ng buhay ko sa'yo. Hindi mo ba kami pwedeng tulungan? Kahit maliit na bahagi lang ng Solomon Trust. Tinitigan ko siya ng may matinding katahimikan. Walang galit. Walang pot. Tanging ang lamig ng lohika ang nananatili sa aking mga mata. Ang 10 taon na sinasabi mo, Mark, ay ang 10 taon na ninakaw mo sa akin. At ang Solomon Trust? Hindi yon para sa mga taong ang tanging alam ay kumuha. Yon ay para sa mga taong marunong magtayo. Lumingon ako kay Doña Aurora na nakatingin sa akin ng may pandidiri, ngunit may kasamang pagmamakaawa. Irina, ikaw ang nagwasak sa pamilya namin. Wala kang puso. Ang pamilyang sinasabi niyo, Aurora, ay isang ilusyon na itinayo niyo sa ibabaw ng pagnanakaw. Sagot ko habang pinipirmahan ang huling papeles ng kanilang tuluyang pagbagsak. I didn't destroy your family. You destroyed yourselves the moment you chose greed over me. At ang bahay na pinag-aagawan niyo, na yun ay isa na lamang tumpok ng basura, eksakto sa inyong pagkatao. Tinalikuran ko sila habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw at pagmumura. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Naroon si Chloe, kasama si Gabriel na masayang naglalaro sa damuhan. Lumapit sa akin si Chloe at inabot ang isang baso ng kape. Ready for the groundbreaking ceremony, ate? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa. Wala na ang maskara ng pa-victim. Ngayon, siya ay isang babaeng handang magbayad para sa kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Tumango ako at isinuot ang aking hard hat. Sa di kalayuan, nakita ko ang mga blueprint na nakalatag sa mesa. Hindi ito isang tower na naghahari sa langit. Ito ay isang serye ng mga bahay para sa mga nangangailangan. Isang legacy ang hindi mabubuwag ng kahit anong virus o korupsyon. Manuel? Chloe? Gabriel? Tawag ko sa kanila. Huwag niyo nang titingnan ang Heritage Tower dahil ang tunay na heritage ay hindi ang gusali, kundi tayo. Naglakad kami patungo sa site. Ang tunog ng aming mga hakbang sa lupa ay tila isang bagong ritmo ng pag-asa. Ang bawat ukit ng sakit sa aking nakaraan ay naging pataba sa lupang aking kinatatayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na ako ang arkitekto ng pangarap ng ibang tao. Ako na ang arkitekto ng aking sariling kalayaan. Ang bawat haligi na aming itatayo simula ngayong araw ay magiging saksi na ang isang Filipina ay maaaring madurog, maaaring mawala ng lahat, ngunit hinding-hindi susuko hanggat hindi niya nakukuha ang katarungang nararapat sa kanya. Ang laban ay tapos na, ngunit ang pagtatayo ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay gawa sa katotohanan.